teka lang. Yan, hello, Mami Peng. Di na ako nag-makeup, pagod ako eh. I woke up like this. Anong drama natin ngayon? Anong meron ngayon? Ito muna. Okay, bago yung kay Mr. Rio, yun munang sa Impis Sara. So ito kasi yun sa mga kababayan po natin na nandito. So meron akong good news at bad news. Sige. Yung bad news, medyo mahihirapan po tayo sa disbar Harry Roque. Kasi ang sistema po pala ng disbarment ay kailangan lawyer yung magsasampa ng disbarment. Kami po yung mga abogado laang. Wala pong may abogado sa amin. Hindi, tsaka mahirap kasi na yung mahirap kasi Mami Peng na kukuha ng abogado tapos impeach disbarment Roque. So ibig sabihin kasi noon, yung abogado mismo na kukunin natin, siya yung hindi papayag yun kasi maapektuhan siya noon. Hindi papayag yun. Siyempre yung attorney binabayaran yan eh. So kung ano lang yung ikakaso mo, yun ang gagawin ng attorney. So pero hindi pa tayo sumusuko hanap pa tayo ng paraan para makabahagi tayo sa disbar Roque. Pero sa ngayon, ang malinaw, kasi kanina si Model of Manila, nabubukingin ko na, tinawagan ako kanina. Mami Peng, ituloy na natin yung Impis Sara. By August, alakarin na natin yan. So, tinawagan ko si Takero kanina, umokay si Takero, sila JDB naman, okay naman yung mga yan. So, etong August, ayusin na po natin yung Impis Sara. Yun po yung natin, tututukan na natin. Kasi sa mga nagaganap ngayon, kailangan na natin na si Sara ay mapa-impeach kasi sobrang VIP na yung ginagawa nila. And sabi nga ni Takero, gagawa pa tayo ng kukuha tayo ng mga grounds para hindi tayo magmukhang basura lang. So etong August, tatrabahuin na namin. Yung importante kasi dito, madali lang magsalita na impeach eh. Kung wala kang grounds, di mo kakantangan nun. Correct. So dapat talaga meron tayong ground. Pero tayo, hindi tayo kikilos na mukha tayong tanga. Kung nagtagumpay tayo sa Sara Resign, pag-pray ninyo magtagumpay tayo dito. At alam ko magtatagumpay tayo dito. Kasi mas marami yung tao na ayaw na kay Sara. Kagaya ngayon na nakakalungkot talaga, no? Pilit nilang ginagawang tanga yung mga followers nila. Kasi bakit? Puntahan niyo yung ni Bato. Sinugod ko talaga yung page ni Bato. Kasi nakakagigil. Ayaw nilang ipaliwanag kung ilan ba yung natira sa mga security ni Sara. Tatago nila, no? Ayaw nilang ipaliwanag eh. Kumbaga parang pinapalabasan na wala ng security si Sara. Kaya nakakainis talaga. 'Di ba? So kailangan ng may Ayan, kanina nakausap ko na yung tutulong sa atin sa lawyer para doon sa kasi yung impeach, tinanong ako ano bang gagawin natin? Impeach, petition o rally lang? Sabi ko petition and yung rally to follow naman yun eh. So petition muna, gagawa tayo ng petition and then pag okay na yung petition, saka tayo magra-rally. So yung rally natin medyo magaang na ngayon kasi nandiyan na sila Takero kasi nung Sara Resign ako lang mag-isa talaga yun eh. Ngayon, sila Tamski gusto ring sumali. So, ayan, si Mima Alicia nandyan. Tsaka uwi si Mima sa August din. Uwi ng Manila. So, malapit, kumbaga mas magaang na yung trabaho. Kasi marami nang tutulong. Andito pala Ayan na ito eh. So, ayan. By August, pag-uusapan na natin, mag-meeting na tayo ng August. Basta by August, lilinisin natin lahat yan. So, yun yung good news doon. Pero yung kay Roque, talagang gagawa tayo ng paraan para maging bahagi tayo ng disbar kay Roque. Kaya yung Impis Sara, August, pagbitingan natin yan. Yung hindi makapunta sa meeting, Zoom na lang. Pero personal, maganda makausap. Mag-uusapan natin lahat yan. Basta by August, i-ready nyo na lahat yan. Bali Mima, pag-usapan pa natin kung ano yung magiging Oo, pag-usapan natin lahat. Sakto, uwi ako niya. Ayan. Kasama na si Banat Bayo. Banat Bayo, wala uwi. Uwi yan. Pero magaang na hindi na kasi ang dami nyo natutulong eh. Sila Tamski tutulong. Sila Chris Ulo tutulong. Marami na. Kasi nung sa Sara Resign, ako mag-isa lang, pagod na pagod ako eh. Kasi pero ngayon marami na. Ito naman kasi bukod sa kung may rallying mangyayari,
meron pa tayong documentation na gagawin. Oo. Diba? So, medyo mabigat din to. Kasi una, dapat talaga babasahin natin kung ano ba yung mga impeachable grounds na pwedeng sumama si Sara, pwedeng sumabit. Diba? At saka, ang alam ko kasi pag impeachable grounds kasi, idadaan pa yan sa Congress. Sa Congress. Yun nga sabi, sa House. Sinabi sa akin, nung kausap ko. Tinanong ako kung ilan yung numero, sino yung mga kasama. Eto ha, sa mga nanonood, ilang viewers mo? 1,2. 1,000 plus. Sa nanonood po kay Takero Miyamoto, kakailanganin ko po kayo kasi kanina nung ako po ay basta kasi yung sistema ginagawa ko na eh. Kinakausap ko na. So tinanong po ako kung ilan yung numero. Sabi ko sa numero, feeling ko walang pag-uusapan kasi may loyalista, lahat ng pro-government vlogger sasali. So sa numero, marami naman tayo. Parang sapat na pakinggan ng House. Kasi sa House talaga, sinabi sa akin. Kasi yung mangyayari diyan yung mangyayari kasi diyan, una, titingnan kung ano yung grounds and then kung ano yung conflict dun sa posibleng violation ni Sara Duterte. Tapos ang gagawin ito lang sa tingin ko lang, no. Tapos gagawa tayo ng isang petition na ipapasa sa Congress. Yes, so, yun. Pag ibig sabihin nito, Congress talaga yung may hawak nito. Correct. So, yun. Sa labas, usapan namin kanina. Sa labas, wala tayong problema doon. Naniniwala ako doon sa labas. Yung House yung medyo medyo tawag nito. Medyo hindi naman problema. Parang tawag nito. Parang medyo may tatrabahuhin tayong mabigat. Yun talaga. Yun talaga sinabi sa akin. Tatrabahuhin nyo talaga yan. At sabi ko, willing kami magtrabaho. So sa vloggers naman mukhang nagkakaisa naman tayo. No. Sa atin kasi medyo isang community naman tayo, no, kahit na may differences tayo ngayon, nagkakasundo-sundo naman tayo. 'Di ba? Pero yan. Sa mga vloggers wala na tayong problema. Baka na naman mamaya yung ibang ayaw, yung mukhang pera, hayaan na natin sila. Baka mamaya may kumontra na naman diyan na impeach Sara na pinag-usapan natin ha. Baka mamaya may sinto-sintong vlogger na naman na ay hindi pwedeng impeach yan. Parang nangyari ng nung Sara resign rally. Ay, hayaan na natin yung mga negative nun. Basta tayo bilang Pilipino. Kasi ito trabaho, obligasyon ng Pilipino to, no? Sobrang na yung ginagawa nila eh. Yun. Basta tutuloy na natin to. At saka kahit naman sa Congress manggagaling yan, ang alam ko talaga, sa Constitution ng Pilipinas, yung taong bayan pa rin yung yung boses ng taong bayan, malaking pa rin yun. Malaking magiging papel. Ay nang alam ko. Yung din sinabi sa akin kanina eh. Actually, may kinausap na ako kanina. Na lawyer. Hindi, basta mahirap explain eh. Sige. Basta trust me. Oo, trust me. Tahimik lang ako, pero tahimik lang talaga ako. Tahimik ka lang, pero maingay ka, ganun. Basta gagawin nating lahat para bilang Pilipino, magampanan natin yung ating obligasyon sa ating bayan. Yun lang yun. Kasi nakakadismaya yung ginawa niya kanina talaga. Nakakadismaya talaga nun. So sobrang napaka-immature talaga nun. Sobrang isip bata nun. Hindi pa nga siya nakakauwi ng Pilipinas. Diba? Tapos gumawa pa siya ng ganung klaseng drama. Umuwi ka muna dito. Diba? Yung pagpunta niya pangalan ng Germany, ang dami ng question doon. Kung di ba, may bagyo, umalis ka, tapos ngayon may drama ka na naman ngayon na Correct. About sa security mo. So 433 pakakaalam natin nung 2023 na security niya. Kung tinanggalan ito ng 75, so mga 360 pa to, no? Kulang-kulang 360. 358 ata, parang inang kwenta ko eh. Tapos, alam mo ba, Takero, ni-research ko yung Pope. Ang Pope, 135 lang yung kanyang security. Sila Prince Charles, ang security nila, 185 pataas. So, more or less, mga 200 lang ang kanilang mga security. So, talagang si Sara lang bukod tangi ang pinakamaraming security. Kaya nga, nakakagulat ba't ganun?
Kaya nga kunwari kung DDS pa rin tayo hanggang ngayon, medyo mahirap nang ipagtanggol talaga tong si Sara. Ay, tsaka malabo ako maging DDS. Shit. Hindi, kunwari lang. Kung tayo maging DDS kunwari ayoko. Di, parang ang hirap nang ipagtanggol. Parang ang hirap niya nang ipagtanggol talaga. Kasi lumalabas yung immaturity niya dito eh. Oo, diba? Pero mas maganda kasi dito, kung merong graph case sana si Sara, ayun sana maganda. Pwedeng gawing grounds yun kung meron siyang graph case. Ayoko muna magkwento ha. Takero, tinabi ko sa'yo kanina, di ba? Baka magdulas ako, loko ka. Ay, hindi. Bakit meron ba? Hindi, wala akong inaano. Alam mo naman ako, medyo, mahina ako sa pigilan eh. Basta, magtiwala lang kayo. Kanina sinabi ko nakita kayo yung detalye eh. Kasi ayun ang pinakamabigat eh. Kapag may graph. Basta, ito lang masasabi ko. Nasa tayo, exciting part. So, sana dyan, ngayon, umakat ka, tumaas, 1,300. So, sana dyan sa 1,300 na nanonood ngayon, sana sumuport kayo. Alam ko may mga DDS pa rin dyan na nanonood, na sniper. Well, sana supportahan nyo po yung lakad namin ngayong impeach Sara. At saka medyo delikado to medyo buhay pinag-uusapan natin dito. Kasi hindi naman, syempre, mga politician yan. At saka merong background yan, merong history yan ng EGK. Kaya, oo. Saka yung nagsasabi po kay Atty. Gadon, hindi po pwede si Atty. Gadon. Kasi nasa gobyerno po siya eh. Hindi po siya pwede. Hindi po siya pwedeng makialam dito. Kumbaga ito parang mga mga ordinaryong yung taong bayan. Yun talaga to. So hindi pwede si Gadon dito. Kaya wag na pong yung si Gadon. Kasi nasa gobyerno po siya. Magmumukha po siyang inutusan ni PBBM pag ganun. So hayaan na po natin si Atty. Gadon. Tayo po ito, obligasyon natin to. Bayanan na natin si Atty. Lara Gadon kung nasan man siya ngayon. Gusto ko sana si Atty. Claire Boss Jim. Siya gusto ko gusto ko mag-connect kay Atty. Si Recto. Si Atty. Enzo. Kusapin natin. Tama. Sige, basta ayusin natin natin. Si Atty. Enzo naman kasi bigla nilang lumalabas yun eh. Oo nga. Bigla na sumusulpot yan, hindi naman natin talaga nakakausap yan, bigla na lang sumusulpot yan. Oo nga. Bisa mahirap din kausap yan. Basta kalma lang kayo dyan, by August, kikilos tayo. Yan lang yan. So, yung mga next week, August na nga, next week na nga yung August. Next week na nga. Ayan, kaya yun. Yung basta supportahan nyo mo yung plano, nating lahat to hindi plano ng mga vloggers to plano nating lahat to, no? Sambayan ng Pilipino, yung totoong boses ng sambayan ng Pilipino. Kasi sila magaling sa propaganda talaga yung mga DDS medyo lamang talaga sila doon. Magaling talaga sila sa propaganda, magaling sila manira ng tao, magaling sila mag-twist, at saka wala silang pakialam sa credibility. Kunwari, meron silang sinabi. Magaling sila magsinungaling. Yan nga eh. Kunwari, expertise nila yung magsinungaling. Kunwari, nagsalita sila ng isang kasinungalingan, kapag na-debunk yung kasinungalingan na yan, wala silang pakialam. Mag-move on na lang sila ulit. Kaya tayo sa ganun, medyo, sa atin, tayo sa grupo natin, medyo, hindi naman tayo grupo, pero sa community natin, medyo sensitive tayo sa ganun Pag nagkakamali, pag nagkalat ng fake news, medyo, teka lang, parang mali ata ako Medyo sensitive tayo sa ganun Pero sila kasi, di ba, yung huling fake news nila, sabi nila, yung Pogo, pinalitan lang daw ng IGL. Hindi naman talaga naban yung Pogo. Tapos nung na-debunk yun, parang wala lang sa kanila. Nag-move on lang sila. Sige. Like, tsaka Takero, yung itong issue ngayon, nakakapikon talaga yung sa security personnel ni Sara. Kasi parang ang pinapalabas nila, tinanggalan Pero hindi totoo yun. 358 pa ang natira kay Sara. Sobrang dae pa nun. Bakit ayaw nilang ipaliwanag yun? Ano ba? Yung mga DDS ba kayo? Tanga ba talaga kayo? Putang ina, nakakapikon kayo Di tsaka At saka yung huling sinabi ni Sara na talamak pa rin daw yung krimen. Diba sa Pilipinas. Tapos wala naman silang pinapakitang data. Pero ngayon ang data ng PNP bumaba yung krimen ng 27%. Kasi hindi naman kasi ibig sabihin na meron ka nabalitaan na krimen, ibig sabihin nun tumaas na. Kaya nga. Sa Davao nga, daming krimen na nangyayari. Di ba, hindi porket na hold up yung kapitbahay mo, hindi ibig sabihin nun na hold up na yung buong Pilipinas.
Di ba? Hindi ganoon yun eh. It doesn't work that Hindi way. ganun Dapat yan. meron tayong data. Pag tumaas yung data, maniniwala tayo kay Sarah na o nga, no? Tumaas yung data, tumaas yung krimen, di ba? Kailangan pag nag-accuse tayo, meron tayong ebidensya. Sila kasi puro accuse lang, accuse. At saka yung ano, at saka yung nakakainis dito, pag nakikita ko magsalita sila Trixie, sila, yung mga iba, gutom na ako. Gutom na tayo, naghihirap ang Pilipinas. Pero yung GDP naman natin tumataas. Gumaganda yung ekonomiya natin. Bumaba yung unemployment rate. Bumaba yung... Pang ano nga tayo pang number 2 tayo sa fast-growing economy, O, diba? So, nauunahan natin ng China. Imagine. Kasi hindi ibig sabihin na gutom ka, hindi naman ibig sabihin na gutom na yung buong Pilipinas. Baka tamad ka lang. Correct! O, diba? Gutom ba kasi tamad ka? Ganun lang yon. Kasi isipin mo, yung Pilipinas yung mayaman, tapos ikaw gutom ka pa rin. Ang problema diba? Mahiya ka. Yung problema na sa sayo. Ewan ko, depende kung may sakit ka, 'di ba? Kung hindi ka makapagtrabaho, yun siguro medyo ibang usapan yun. Pero kapag 'di ba, kung kumpleto yung katawan mo, gutom ka, problema sa iyo. Kumilos ka na. Maganda na yung presidente. 'Di ba? Masipag, mabait. Sundan mo na, sabayan mo. Sabayan mo yung pag-angat ng Pilipinas. Ito sa inyo lang ito takero sa atin. Vloggers. Yung mga channel namin, halos lahat gumaganda. Trabaho namin to eh. Ibig sabihin, gumaganda yung channel namin, tinatrabaho namin. Baka sabihin, trabaho na bayaran na ni ano. Ayun na, di ba sinasabi nilang bayaran eh. Ito pagiging vloggers, dito sa YouTube, nahod kami dito. At nakikita ko ngayon na halos lahat ng mga vloggers na pro-government, umaangat yung mga channel. Kasi bakit? Ginaganahan kami, ang daming laban eh. Yun nga eh. Di tsaka yung reklamo nila, bakit daw, sasabi na yung mukhang unggoy na vlogger, si Bisdak? Si Jay Guevara. Na, yung child molester? Grabe ka naman. Ito totoo daw. Hindi. Kasi napuntahan nga yung bahay niya ng DSWD. Kasi talaga ba? Minor yung anak niya. Ay, yung anak niya, yung asawa niya. Yung kinakasama niya minor. So napuntahan siya ng DSWD. So sabi nito ni Guevara, no, kung hindi naman Duterte yung content ninyo, walang manonood sa inyo. Hindi tigilan ninyo paninira sa presidente. At least naka-focus kami kung ano ginagawa ni PBBM. 'Di ba? Tigilan din ni Duterte yung paninira sa gobyerno. Hindi rin namin siya i-content. Parang mali Kung hindi si PBBM ang content nila, basura sila. Kasi una, ang papangit nila. Pangalawa, mukha sila mababaho. Hindi nga, pero parang bullshit ng nung narrative, no? Oo. Kung hindi daw si Digong yung content, wala daw manonood. Hindi patigilin mo si Digong magsalita ng kasiraan sa gobyerno, hindi naman siya ko-content. Kasi kung tumahimik naman si Digong, hindi naman natin siya ko-content eh. Correct. Tsaka pakialam ko naman kay Digong, hindi naman ako makadetoyalista ako. Bobo niya ni Guevara. Alam sa totoo lang, Takero, kaya ako naiinis dito kay Duterte, kaya ako nawalan ng gana niya kay Sara. Imbis na tayong lahat ng mga Pilipino, nagko-focus tayo para suportahan yung ating gobyerno, para lahat tayo magkaroon ng ambag sa pag-angat ng ating gobyerno. Ang nangyayari, tayo mga Pilipino, nagpo-focus na i-debunk sila. Kasi puro sila paninira sa gobyerno. Nakafocus tayo sa kanila. Dapat ang sarap ng buhay natin eh. 'Di ba? Pinahihirapan nila yung Pilipino. Iko-content lang natin yung ginagawa ng presidente. Tapos dapat yun lang talaga dapat eh. Tapos kunwari kung sigurado ako diyan. Kung merong pagkukulang, ko-content natin yung totoong pagkukulang kasi di naman perpekto si PBBM, naniniwala naman tayo doon. Pero syempre naman kasi ang pangit din naman kasi na magfo-focus din tayo sa imperfection ng administrasyon na to, merong mga tao naninira. 'Di ba? Dapat kasi saka bakit ako ba kahit realista ako, puro papuri lang ba? May mga binabanatan akong mga sangay ng gobyerno ha. Oo nga. Minsan nga naiisip parang sobrahan na ako sa banat sa kanila. Di, okay lang yun. Oo. Okay, diba? Tama, di ba? Minsan, kaya lang ginagawa natin yun, hindi dahil galit tayo sa kanila, kundi gusto natin na maging maayos yung Marcos administration.
Kaya bumaba na tayo. Ayun dapat yung gagawin talaga dapat. Pupuna tayo para mag-improve. Para makita na, teka lang, kulang-kulang yung ginagawa ninyo. Pero kasi ginagawa kasi ng mga DDS kasi, nag-criticize sila para hindi mag-improve. Para siraan lang talaga. Magkaiba yun. Kaya nga minsan medyo hesitant na punahin yung admin na to. And dami naninira eh. Actually, may mga puna rin ako sa admin na to, pero ang hirap po muna kung mayroong mga taong grabing makapanira. So, baka makadagdag pa ako sa problema, di ba? Oo, minsan may ganun eh, no? Oo. Teka lang, babatikusin ko pa ba ito? Pero ako talaga, pinupuna ko talaga sila Benhur Abalos kasi hindi ako papayag na yung ginawang fake video kay BBM, ganun-ganun na lang yun. Kailangan may managot doon. So, magbabantay ako doon. Hindi, bantayan natin. Yun talaga, real talk talaga yun. Hindi ako papayag na dead ma lang yung ginawa nila Harry Roque. Hindi talaga. So, babantayan ko sila Benhur Abalos. Ako real talk talaga yan. DILG, si Gibo, babantayan ko talaga yan. Kasi medyo nakakadala din kasi na yung dati si Acorda, sabi nila, kakasuhan daw nila. Hindi, una pala si Rimulya. Sabi ni Rimulya, kakasuhan daw nila si Banatbay. Parang wala naman ako nakitang kaso. Wala naman. Tapos si Marby, si Acorda, sabi ni Acorda, kakasuhan daw si General Pulburon. Si Manas, si General Manas. Wala naman din. Wala rin. Ngayon si Secretary Abalos naman nagbanggit. So baka naman matulad lang naman yan kay sa sinabi ni kaya nga nakakadala na at this time hindi na to pwedeng palampasin. So magbabantay ako kay Gibo, kay Benhur, sila yung mga pumiyo sila yung mga una nagbigay ng actually ako sa totoo lang hindi ko na dinibunk yung video eh kasi pagod na ako mag-debunk. Alam naman ng lahat na peke yan eh. Ang sa akin, kilos na action na tayo. Sobra na yan eh. Sobra na yan. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, i-debunk ko yung ginagawa nila. Kailangan kilusan na natin yan. Action na natin yan kasi sobra na yan. Totoo. Diba? O i-debunk mo, ano mangyayari? Na-debunk mo, naniwala ba yung mga DDS? Hindi naman eh. Actionan mo para... Hindi mo maniniwala yung mga hayop na yan eh. Kaya nga, hindi na yan. So, bigyan mo ng aksyon. Pag may nanagot dyan, posibleng magising yan sa katotohanan ng mga hayop na yan. So, ganun lang yan. So ngayon, actionan natin to. Actionan natin tong impeach Sara.